Sana all, kasi sa Kongreso pala at Senado, ibig sabihin yung ating mga pinapasweldong senador na 24, mahigit na 300 na congressman, hindi pala pwedeng i-apply sa kanila ang no work, no pay. Ibig sabihin, magtrabaho sila o hindi, pumasok o hindi, tuloy ang sweldo, benepisyo, allowance at iba pa. Yan ang buhay ngayon ng ating mga senador at congressman. Kaya sabi ko sana all. Alam mo bakit? Yung mga simpleng manggagawa, especially yung mga contractual at mga contract of service o COS, no work, no pay yan. Sa national and local government, maging sa mga korporasyon ng pamahalaan. Lalo na sa private sector. Pag hindi ka regular, no work, no pay talaga. Yung mahihirap na mga manggagawang Pilipino, no work, no pay. Yung mga politikong senador, congressman, malaki ang sweldo, masasarap ang buhay, ibang level ang kailang kalagayan, hindi pwede ang no work, no pay. Pumasok sila o hindi, tuloy ang sweldo. Parang napaka-unfair sa mga Pilipino, hindi ba? Kayong mga OFW, mga Pilipino nagtatrabaho sa abroad. Di ba sa ibang bansa ganyan din? No work, no pay. Per oras, per hour ang bayaran. Pag hindi ka pumasok, di wala kang kita. Dito sa atin iba. Sa abroad, ang mahirap ang trabaho, mas malaki ang sweldo kaysa mga executive. Dito sa Pilipinas, baliktad. Ang mga executive o ang mga politiko, hindi gaano kabigatan ang trabaho, hindi nga sila pinapawisan halos, nasa air condition 24 hours. Mas malaki ang sweldo. Pero ang mga maliliit na manggagawa, farmers at iba pa, dugot pawis ang nakataya araw-araw sa gitna ng tag-ulan at summer. Maliit ang sweldo. Yan ang buhay sa Pilipinas, kaya maraming Pilipino nagiging OFW. Kahit mahirap, masakit, na maiwan ang kailang pamilya ng ilang buwan o taon, pero ginagawa dahil iba ang hanap buhay at income sa abroad. Yun ang nangyayari. So balikan natin itong no work, no pay. Hindi pala pwede sa mga congressman, senador. Ang congressman, senador, parehas sa sweldo. Kung di ako nagkakamali, mahigit na 300,000 ang sweldo ng mga yan. Buwan-buwan. Plus allowance sa mga komite at chairman ng komite. Sa Senado, sabi ni dating Senador Miriam Santiago, hindi mo na kailangan magnakaw. 2 million per month ang pumapasok na pera sa isang senador. Sabi ni dating Senador Santiago yun. Sa Kongreso naman, okay, merong 1.5 million o 1 million tuwing magbi-break. 4 na break yata sa isang taon. May bonus pa pag Pasko. At meron ding million-million every month ang mga congressman. Pero pag yung tinukoy mo, sinundan mo, sinuri natin ang attendance nila, bihirang-bihira dyan sa mga congressman ang 100% pumapasok araw-araw. Maging sa Senado, ganun din. Kasi nga sa kanila, hindi umiiral ang no work, no pay. Pumasok sila o hindi, tuloy ang sweldo. Nagtatago sa kung anong pinagtataguan at kinatatakutan, tuloy ang sweldo. Like Bato de la Rosa. Mula pa noong November, hindi na nagpakita sa Senado. Ngayon, January na, bagong taon na, hindi pa rin pumapasok. Tingnan natin sa pagbubukas nila sa last week ng January kung darating na yan. Pero dahil nga sa alam nila, no work, no pay, hindi pwede sa kanila. So tuloy ang maliligayang araw. Di ba? Bakit gano'n ang batas sa Pilipinas? Di ba pwedeng baguhin yan? Bakit ganyan ang nangyayari sa ating bayan? Nagtatanong lang po. Please comment, react sa topic na ito. For information, for education po ang ating mga layunin. Samantala, ito medyo magandang balita. Anti-Political Dynasty Bill, priority, kasama sa uunahin daw po sa pagbabalik ng Kamara ngayong January 26. Matagal pa pala. Last week pa ng January, ang haba ng bakasyon. Bakasyon sila before Christmas. So
isang buwang mahigit pala. Ayun. Kung yung mga gunita, isa yan sa mga nirequest ng Pangulong Marcos, bigyan ng priority. Ito ang tugon ngayon ng Kamara. Priority nga daw nila. Ang sponsor ng anti-political dynasty ay walang iba kundi ang Speaker of the House, Faustino D. III, at Sandro Marcos, Majority Leader, anak ng ating Pangulo. Dahil gusto ng Pangulo, magkaroon na tayo ng anti-political dynasty bill, proposed bill, na dapat maging batas para ipagbawal na ang magkakamag-anak sa gobyerno. Ang gusto ni Congressman Libiste, hanggang 4th degree. Yung first, second, third degree, hindi pwede hanggang 4th. So, ibig sabihin, magkapatid, mag-ama, second cousin, bawal. Third cousin, bawal. Hanggang 4th nga eh. Maraming mawawala sa gobyerno, magkakapamilya pag naging batas yan. Kasi kung 4th degree, ang layo na nun. So, yung first cousin, bayaw, kapatid, ganun, hindi pwede. Ayan po. Manugang hindi rin pwede. At isinakripisyo ni Pangulong Marcos. Siya ay presidente, yung anak niya, congressman. Si Aimee, kapatid niya, senador. Yung mga pamangkin niya ay governor, vice governor ng Ilocos. So, isasakripisyo hanggang 4th degree. Yan ang prinsipyo ng gobyerno ito under President Marcos na suportado ng Speaker at ng Majority Leader. Kaya malaki ang tsansa ito talaga ay maging batas, maging matapos in third and final reading sa Kongreso, mahabang debate, kasi Speaker ang sponsor. Kaya lang sa Senado, malamig na parang yelo, malamig na parang snow ang panukalang batas na ito. Si Ontiveros lang ang nag-sponsor dyan. Yung ibang mga senador, wala kang marinig. Ayaw nila. Kasi sa Senado, alam naman natin, magkakapatid, half-brother, mag-ina, ang mga nandyan. Yun ang ating aabangan. Ang anti-political dynasty bill ay isang solusyon para labanan ng korupsyon. Ang paniniwala ng Malacanang, at ako'y naniniwala dyan, ang magkakamag-anak sa gobyerno, ang sanhi ng korupsyon. Hindi ko nila lahat. Again ha? Hindi ko nila lahat. Ang magkakamag-anak sa pamahalaang lokal and national ang naghahawa, sanhi ng grabing korupsyon. Kasi mayor, governor, magkapatid. Mayor, congressman, kapatid. Mga anak, konsihal. O di ba? Sila lang kung nagpaparti-parti ng pera ng bayan. Yan ang napakabigat. So, paano kaya? Ano inyong masasabi diyan? Kailangan talagang mabago na. Pag naaprobahan ng Kongreso at naging batas ito, isang napakalaking legacy ang nagawa at magagawa ni Pangulong Marcos. Kasi mula pa 1987, pinag-uusapan na ito sa ilalim ng 1987 Constitution. Political dynasty. Walang nangyari. Ilang taon na? Halos 38, 39 years na ang ating saligang batas. Walang nakagawa nito. Kung magagawa ito under President Marcos, legacyng panghabang panahon ating ipagmamalaki. Sana po'y magkaroon ng katuparan.